Tara. Ara na. Ito si Boss Zhao. Kung makakasama ka sa kanya, hindi na maubos ang pera mo. Pa, ayoko. Kailangan ko pang pumasok sa kolehiyo. Ano bang kwenta ng pag-aaral? Pakasal ka lang kay Boss Zhao. Magbibigay siya sa atin ng 500,000 pamamanhikan. Pagkagayon, may pera na ang kapatid mo para makapagpatayo ng bahay at makapag-asawa. Ikaw. Pa, ibebenta mo ba ako? Hoy, walang utang na loob ka. Nakakapangahas kang magsalita sa akin ng ganyan. Kung hindi ako ang nagligtas sa iyo noon at pinulot ka, namatay ka na sana sa harap ng orphanage sa laming. Aray. Ano ang gagawin mo? Ito ang natitirang alaala ng mga punay kong magulang sa akin. Walang kwentang anak ka. Hindi sana dapat ibigay ang lumang batong ito sa'yo. Iemi, masamang babae ka. Gusto mo pang mag-aral? Iemi. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo iniisip ang pamilya. Hindi ka na makakapag-aral. Ayoko. Ayoko. Sige na, magpakasal ka na. Hindi na pwedeng manatili ang dalaga sa bahay. Magpakasal ka na kay Boss Zhao ngayon din. Ayoko. Ayoko. Ah, Tumakas. Habulin niyo siya. walang utang na loob. Huminto ka. Masamang babae, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Anong ginagawa nyo? Bawal ang mga tagalabas sa Villa Aria. Umalis na kayo agad. Nakita namin, may magnanakaw pumasok sa loob. Nandito kami para hulihin ang magnanakaw. Tama. Sinasabi ko sa inyo, may magnanakaw. Kami mismo, ang mga security guard, ang mag-imbestiga. Umalis na kayo agad. Umalis. Umalis. Nakita talaga namin na may magnanakaw na pumasok sa loob. Kung hindi kayo alis, tatawag ako ng tulong. Umalis. Kapitan, may nakalusot. Miss Bai, ang trabaho mo ay hindi akma sa pamantayan ni President Lee sa pagkuha ng empleyado. Hindi mo na kailangan pumasok bukas. Huwag. Huwag niyo akong paalisin. Tunay akong nagmamahal kay President Lee. Alagaan ko siya ng mabuti. Ang mahigit 30 katulong na tinanggal ni President Lee ay ganoon din ang sinabi. Kung lahat kayo ay ganyan ang iniisip, paano pa magpatuloy ang trabaho ko? Hello, naghahanap pa po ba kayo ng katulong? Kaya ko po, pangako ko po, hindi ako magkakaroon ng masamang intensyon sa amo. Ikaw. Ay, sige na nga. Subukan na lang natin. Sumama ka sa akin. Hindi uwi si President Lee dito ngayong gabi. Nga pala, nitong nakaraang araw, may nakapasok na magnanakaw sa subdivision. Siguraduhin mong nakakandado ang mga pinto at bintana ngayong gabi. May lakad pa ako, alis na ako. Sa isang mamahaling subdivision, may nakakapasok pa ring magnanakaw. Saan uwi si President Lee ngayong gabi? Biglaan ang pag-uwi niya. Siguro tulog na ang lahat sa lumang bahay. Pumunta na lang tayo sa villa sa S District. Sige. Maling verification. Pakipasok muli. Kaya pala, siya ba ang magnanakaw na sinasabi ni Assistant Gao? Walang kuryente. Magnanakaw, salag. Pasensya na po, President Lee. Hindi ko po sinasadya. Sabi po ni Assistant Gao, hindi kayo uwi ngayong gabi, at nitong nakaraang araw, may magnanakaw sa subdivision. Kaya po ako. Kasalanan ko ba na hating gabi na, bumalik ako ng patago sa sarili kong bahay? Dapat pa nga kitang pasalamatan, sa sobrang dedikasyon at responsibilidad mo. Walang anuman, walang anuman.
Patay, ano ba ang sinasabi ko kanina? Ngayon, baka naman ako rin ay sisantehin. Hindi ako pwedeng masisante. Kung masisante ako, hindi lang ako mawalan ng pera para sa kolehiyo, kundi ipagbebenta pa ako sa kalbong yon. Ang ganda ng katawan niya. Kaya pala 30 dating katrabaho ang nahulog sa kanya. May problema ka? President Lee, dinalhan ko po kayo ng bagong ispak. Alam ko na. Ay, nga pala. Bukas ng alas 8 ng umaga, pupunta ako sa opisina. Ha? Isara mo ang pinto paglabas mo. A. Ang tanga ko. Ibig sabihin, gusto niya akong maghanda ng almusal bago mag-alas 8, di ba? Ibig sabihin nito, hindi niya ako sisantehin. Si President Lee na sinasabing nagsisante ng 30 katulong. Hindi naman pala ganoon kagaling. Itong si Assistant Gao. Saan niya nakuha ang tanga na yan? Hayaan na, tanga kung tanga. Basta walang ibang masamang intensyon. Magnanakaw. Heto sayo. Magandang umaga po, President Lee. Ay, President Lee, handa na po ang almusal. Tinanong ko po si Assistant Gao, Chinese breakfast po ang gusto nyo. How do you? Ang galing mo talaga. Pati ang pinakamayamang si Li Wenfeng, nagawa mong saktan. At muntik mo pa siyang saktan ng 2 beses. Kaya mo yan. Sa tapang na yan, lahat ng gagawin mo ay magtatagumpay. President Lee, nanito na po kayo. Wow, President Lee. Ngayon, ang ganda ng aura nyo. President Lee, upo na po kayo. Tikman niyo po ang inihanda kong almusal na puno ng pagmamahal. AMM. AMM. President Lee, kung gusto niyo po yan, araw-araw ko po kayong ipagluluto. Sino nagsabing gusto ko? Hindi ko akalaing may pagkamaarte pala si President Lee. President Lee, ang sugat niyo po sa noo. Gusto mo bang takkan ko? Paano takpan? Gamit ang foundation. Gusto mo akong mag-make-up? Ay, subukan mo lang. Kung ayaw mo, buburahin ko na lang. Hindi kailangan, hindi kailangan. Ang bagay na ito, walang ibang makakaalam. Naiintindihan. Nandiyan na ang driver ni President Lee. Wala akong nakita. Pupunta ako para ipadelay ang meeting ng board ng 1 oras. Hindi. 2 oras.
Okay na. Ay, okay na. Hindi ako uwi para magtanghalian ngayon. Sage po, President Lee. President Lee. Ito ang ilang kontrata para sa board meeting. Akisuri po. President Lee, hindi ba sabi mo hindi ka uwi ng tanghali? Magpapalit lang ako ng damit. Pagkatapos ng 5 minuto, ihanda mo ang tanghalian. 5 minuto. Nakuha ko. Tapos na. Tapos na. Halika na. 79.7% ang sansa mong manalo. Pinapakain mo lang ako ng instant noodles. Hindi po, President Lee. Sa bahay po kasi ngayon, wala pa po masyadong. Itong instant noodles na 2. Natanggap ang bayad sa WeChat. 10,000 yuan. President Lee, ikaw. Ang katulong ni Li Wenfeng, hindi pwedeng kumain ng basura. At saka, ito natanggal. Anong gagawin ko? Siguro po, mura lang yung binili kong liquid foundation. Natanggal na. Natanggap ang bayad sa WeChat 10,000 yuan. Bumili ka ng mas mahal. Masusunod po. Tandaan mo, ang pera hindi nagkakamali ng daan. At saka, araw-araw tuwing tanghali, pumunta ka sa opisina at ayusin mo to. Walang problema po. MY Sugar Daddy. Ang bagay na to, walang ibang makakaalam. Kung hindi, Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala sa akin. hoy, hindi mo ba nakikita? Anong lugar to? Lee Corporation Tower. Bawal pumasok ang mga hindi empleyado. Ha? Ako ang katulong ng President Lee nyo. Pinapunta ako ng President Lee nyo para maghatid ng gamit. Katulong, may appointment ka ba? Hindi niya sinabing kailangan ng appointment. Hindi ka pwedeng pumasok ng walang appointment. Totoo, katulong ako ng President Lee nyo. Naghihintay na siya sa akin. Hoy, ikaw. Miss Wen, nandito na po kayo. Umalis kayo dyan. Pupuntahan ko si Kuya Wenfeng. Hindi po sinabi ni President Lee na darating po kayo ngayon. Kailangan ko pa bang mag-appointment? Ako ang fiancé ng President Lee nyo. Umalis kayo dyan. Opo, opo. Pasok po kayo, pasok po. Hoy, bakit siya pwedeng pumasok, pero ako hindi? Aray, bakit siya nakakapasok, pero ako hindi? Ako hindi. Dahil ako ang tunay na Miss Wen ng pamilya Wen. At ang magiging MRS Lee. Ikaw, anong klaseng basura ka? Hindi ka karapat dapat ikumpara sa akin. TSK, humanda ka. Oh, magpapatawag ka ba kay Kuya Wenfeng? Nakakatawa. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang mga kontak niya ay pamilya lang? Hello, President Lee. Dinala ko na po yung kailangan nyo. Pero yung security guard sa baba ayaw akong papasukin. Ang fiant nyo lang daw po ang pwedeng pumasok. Ano po ang gagawin ko? Pababain ko si Assistant Gao para sunduin ka. Sage po. Wala akong fiance. Ay, sabi ko na nga ba, kailan pa ba naging ganoon kapangit ang palasa mo? Ikaw, Miss Hao, pasok po. Miss Wen, hindi po kayo pwedeng pumasok. ano? Ako ang childhood sweetheart ni Kuya Wenfeng. Dahil nakapasok ang katulong na yan, pero ako hindi ninyo papasukin, ha? Mag-ingat kayo, ipapatanggal ko kayo kay Kuya Wenfeng. Ito ang gusto ni President Lee. Kayo talaga.
President Lee, nandito na po ako para ayusin ang makiup ninyo. Sige. Anong ginagawa mo? President Lee, medyo nagmamadali po tayo. Kasi naman, ang oras ninyo ay napakahalaga, di ba? Anong suot mo sa league mo? President Lee, saan po kayo nakatingin? Wala akong ginagawa. Ikaw lang ang may maruming isip. Kung wala, wala. Bakit kailangan sumigaw? Bakit ang lakas ng boses mo? Tapos na. Kung wala na po kayong kailangan, President Lee, uwi na po ako. Sige, umalis ka na. Hay naku, ako na nagmumotor, hindi umiiyak, pero yung nakasakay sa Bentley, siya pa ang unang umiyak. Ay, gusto ko rin sana umiyak habang nakasakay sa Bentley. President Lee, Gusto mong umiyak sa Bentley? Sige, gawin mo. Sa akin yang sasakyan na yan. Basta mapayak mo siya para umalis. Sayong-sayo na ang kotse. totoo ba ha? Ikaw na naman? Nasaan si Kuya Wenfeng? Miss Wen, nasaan si Kuya Wenfeng mo? Pinapasabi niyang isoli mo ang kotse. Bruha ka. Hindi ako naniniwala. Si Kuya Wenfeng, sa kalinisan yun. Hindi siya nagpapasakay kahit kanino. Hindi ka ba tao? Ako. Ako ang fiancé niya. Pero sabi niya, wala siyang fiancé. Ayoko nang marinig. Ayoko. Siguradong nagtatampo lang yun. Hindi ako naniniwala. Ang hirap mo talagang pagsabihan. Para kang batang pasaway. Oh, Sige, ikaw, umiyak ka. Eddie, iyak na rin ako. Ha? Bakit ka naman iyak? Ikaw, di ka lang mahal ng lalaki. Hindi mo alam kung gaano kakawawa ang buhay ko. 3 taon pa lang ako, iniwan ako sa pintuan ng orphanage. Inampon ako ng mga magulang kong yun. Pero pinagawa lang nila ako ng lahat ng gawaing bahay. Kahit taglamig, hindi nila ako binibigyan na may init na dami. At nung magkaroon sila ng sariling anak, lalo pa silang naging malupi. Pinagbawalan pa nila akong magkolehiyo. Sa huli, sila pinilit pa akong ipakasal sa isang kalbong matandang lalaki. Ang miserable ko. Miss Wen, kung sa tingin mo hindi maganda ang buhay mo, bakit hindi na lang tayo magpalit? Baliw ka ba? Ikaw. Okay lang, hindi nakakahawa ang pagiging baliw. Ang dumi. Ang damit ko. Huwag mo akong hawakan. Nakakainis. Isang katulong lang, hindi kita kayang disiplinahin? Hello? Kuya Kongkong, pwede mo ba akong tulungan mag-imbestigang isang tao? Hinahanap ako? Naayos na ni President Lee. Ang galing mo kanina. Paano mo nagawa ang mga kasinungalingang iyon para paalisin siya? Anong kasinungalingan? Ang lahat ng ito ay tunay kong karanasan. Ang lahat ng sinabi mo kanina, totoo ba? Ikaw na pulad mo, na lumaki na may gintong kusara sa bibig, binata. Siguradong wala pa siyang nakitang kasing malas ko. Kung ganoon, tutuparin ko ang sinabi ko. Ang kotseng ito, Sa iyo na. kapag natuto ka ng magmaneho, hanapin mo ako. Ang ganda ng loob ng binata. Mag-aaral ako bukas agad. Bahala ka. President Lee,
Kung mayroon kang ganitong problema sa mga babae, tandaan mo, ako pa rin ang hanapin mo, ha? Gusto niya makipag-date sa akin? Ayon sa testamento ng iyong ama, kapag ikaw ay ikinasal, ang huling 0% ng shares ng Lee Corporation ay magiging sayo na. Kung siya ang pakakasalan, mas madali ang lahat. Bumalik ka. President Lee. Sa weekend, sumama ka sa akin pabalik sa lumang bahay. Ha? Pero weekend po ngayon, araw ng pahinga. 100,000. Deal. Huwag kang mag-alala, President Lee. Ako na ang bahala dito. Sige, mamimili na ako ng gulay. President Lee, tandaan mo, sa weekend, talagang kailangan tawagan mo ako, ha? Ay, ang saya. Baka bumili ako ng regalo para suhulan ang galanteng bossing na nagbibigay ng pera. Hello. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Abala ako. Ano bang inaasikaso mo? Kami ng lola mo, pinapakilala ka sa mga posibleng kadete. Hindi na po, may kasintahan na po ako. Anong pamilya ng dalaga yan? Hindi po siya dalaga mula sa mayaman na pamilya. Siya po ang aking katulong. Anong sabi mo? Katulong. Naku, sa panahon ngayon, mayroon pa ring nakikisama sa iyo at hindi ka pa rin iniiwan. Siya pa nga ang unang nag-aya na makipag-date sa akin. Sige na. Hindi naman masyadong mahalaga ang pinagmulan ng pamilya. Basta't ang babae ay may magandang pag-ugali. Pwede muna kayong mag-date at tingnan kung mag-work. President Lee, pasensya na po sa pag-istorbo. Ang meeting ko mamaya ay medyo apurahan. President Rose, isang araw lang siya sa bansa. Kailangan nating kumunta agad. Hindi muna kita kakasapin. May trabaho pa ako. Dadalhin ko siya sa bahay ngayong weekend. Trabaho. Kung hindi ka lang buong araw, alam lang ang pagiging abala sa trabaho. Ako at ang lola mo, hanggang ngayon, wala pa ring apo at apo sa tuhod. Madali lang yan. Ilang gusto mo? Pairalan ko siya. Li Wenfeng, iniisip mo ba ang mga babae na parang baboy? O talagang wala kang pakialam sa kanila? Huwag kang magalit. Nagkaanak ba ako ng kahoy? O hindi mo talaga alam kung ano ang pag-ibig? Naintindihan ko. Para. Ete, hindi sapat ang sirang relo na ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, dadalhin ko ang mga magulang natin. Sa opisina ng admissions at gagawa ng gulo, hindi ka makakapasok sa eskwela. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang sweldo ko, ililipat ko agad sa'yo. Bilisan mo. Kailangan kong bilhan si President Lee ng bago. Bumalik sa kumpanya. Pero President Lee, ang meeting sa Daing. Sabi ko, bumalik sa kumpanya. Opo. President Lee, nakabalik na po kayo. President Lee, salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Bilang pasasalamat, ginamit ko ang dati kong sweldo para bumili ng relo. Para sa'yo. Hoy, anong ginagawa mo? May boyfriend ka na, bakit gusto mo pa ring makipag-date sa akin? At binibigyan mo pa kami ng perhong regalo. Anong sinasabi mo? Sabi ko, hindi ko talaga inakala na ganyan kang klaseng tao. Kahit na hindi ka kagandahan, mababa ang pinag-aralan mo, at mas mahirap ang pamilya mo kaysa sa akin. Pwede ko pa ring pag-isipan na makipag-date sa'yo. Para sa'yo, kinansel ko ang meeting sa pinakamayamang tao sa Daing. Ikaw naman? Sobrang desperada mo sa kalye, nakikipaglandian sa ibang lalaki. Hindi ka karapat-dapat sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. President Lee, nakakatawa ka naman. Kailan ko ba sinabi na gusto kitang maging boyfriend? Tinulungan lang kitang paalisin ang mga panggulo mo para kumita ng pera. Hindi ako kasing yaman mo, pero hindi ako basta-basta nang mamaliit ng iba. At lalong hindi ako ng insulto ng tao na parang ang kaas-taas ko. Wala akong pakialam kung sinong meeting ang kinansela mo.
wala akong pakialam. Pero ang pagkalugi, dahil sa pagiging mayabang mo, hindi ko yan pananagutan. Tumahimik ka. Bakit ako atahimik? 21 ST century na. Kahit isa lang akong simpleng katulong, hindi ako mas mababa sa'yo. Pinaghihiyapan ko ang tuition ko. Iyon lang yon. Ayoko na. Hindi na kita pagsisilbihan. Mayabang. Kahit mamatay pa lahat ng lalaki sa mundo, hindi pa rin kita magugustuhan. President Lee. Ito po ang agenda para sa meeting mamayang hapon. Kanselahin. Siege, ayusin ko po. Sandali. Sa tingin mo ba, masyado akong mayabang at mapagmataas? Bakit naman po, President Lee? Huwag ka nang magsalita. Opo, Paki-imbestiga mo nga. Kung sino yung lalaking nanggulo kay Ano kanina. Siege po, President Lee. Tawagan mo ulit si Ano. Sabihin mo huwag siyang Ano. Naiintindihan ko po, President Lee. Tatawagan ko na po si Miss Hao para huwag siyang magresag. Mali. Oh, Miss Hao. Pupunta si President Lee sa Daing para sa business trip. Tandaan mo, kailangan mong linisin ang villa araw-araw. Assistant Gao, nagresag na ako. Maghanap ka na lang ng ibang katulong para gawin yan. Mag-resign, Miss Hao. Ayon sa kontratang pinirmahan natin, kung magre-resign ka ngayon, kailangan mong magbayad ng penalty. Ha? Penalty. Gaano? Gaano karami? Hindi pa umabot ng 1 buwan sa trabaho. Kung magre-resign ka ng walang dahilan, kailangan mong magbayad ng 3 buwang sahod. 3 buwan. Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan ko sa mga araw na ito, wala akong makukuha, at mawawalan pa ako ng 2 buwang sahod. Aba, sa teorya, ganoon nga. Kaya naman, iminumungkahi ko kay Miss Hao na pag-isipan itong muli. Kasi naman, kapag umalis ka rito, mahirap nang makahanap ng trabahong madaling kumita, at may gwapong boss pa. Mahirap na. Ihanda ang sasakyan, uwi na tayo. Sage po. Madaling makapasok sa pamilya Lee. Pero hindi madaling umalis. Oh, ikaw pala ay parang kisiw. Habang nasa ibang bansa ako, bantayan mo ang bahay. Tingin mo ba sa akin ay asong tagabantay? Paumanhin, siguro hindi ako masyadong magaling magsalita. Kung gayon, bilang kabayaran, doblehin ang sahod mo sa buong taon, paano? Napagkasunduan na yan. Sige na nga, mahirap kumita ng pera. Katiisin ko na lang. Inga. Lola, ayos lang po ba kayo? May mga kabataan ako. Ang delikado ng pagbibisikleta. Ayos lang po ako. Salamat po. Mabuti na lang at nandyan ka, Ineng. Mabuti naman po at ayos lang kayo. Nasaan po ang pamilya ninyo? Ma, saan ka ba galing? Halos hindi na kita makita. Kung hindi lang niligtas ako ng batang ito, hindi mo na talaga ako makikita. Hindi mo alam kanina. Lola, mabuti po at dumating na ang pamilya ninyo. Alis na po ako. Ineng, saan mo ipinarada ang sasakyan mo? Ihahatid ka na namin. Huwag na po, salamat po, Ita. Nandoon lang po ang sasakyan ko. Ang hirap mag-electric bike, di ba? Saan ka pupunta? Ihahatid ka na namin. Huwag na po, Lola. Ma, niligtas ka ng batang ito. Dapat lang na ihatid natin siya. Manugang, ayusin mo. Sage po. Salamat to. Nandiyan na ang sasakyan. Tara na. Miss, saan po kayo pupunta? Pupunta po ako sa East District Villa. Ay, ang galing ng pagkakataon. Pupunta rin kami sa East District Villa. Ma, mukhang ikaw at ang dalagitang ito ay may koneksyon. Saan ka nakatira sa East District Villa? Ay, hindi po ako nakatira doon. Nagtatrabaho po ako doon bilang katulong. Katulong. Tita, hindi niyo po alam. Si Kuya Wenfeng, yung katulong na yon, diretso niyang kinuha yung Bentley niya. Kinuha na niya, hindi niyo po pwede. Hayaan ang ganyang babaeng mukhang pera. Manatili sa tabi ni Kuya Wenfeng. Halos lahat ng tao sa East District Villa ay kilala ko. Saan ka nagtatrabaho? Ang apelido po ng amo ko ay Lee. Sa Bongjing City.
Kami lang ang may apelidong Li. Ikaw pala ang katulong. Ang Xiao Wenzi namin. Mukhang, ang mayabang na si Li Wenfeng. Ang palayaw pala ay Xiao Wenzi. Kayo po ba ang mga nakatatanda ni President Li? Mukhang mayroon nga tayong malaking koneksyon. Dalagita. Ano sa tingin mo si Xiao Wenzi? Ay, inapi ka ba niya? Ako nga mula pagkabata, sinanay na namin siyang spoil. Hindi ko siya susunod-sunuran. Emmy, isang simpleng katulong lang. Akala niya, dahil nakasama niya si Wenfeng namin, ay magiging mayaman na siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mula nang iligtas mo ang lola kanina, alam na ng lola na mabait kang bata. Ay, teka, anong pangalan mo? Ako po si Hao Duoyu. Anong klaseng pamilya ang magbibigay ng ganyang pangalan sa anak? Simula ngayon, katawagin ka na lang ng lola na Xiao Yor. Sage po. Madam, old madam, narito na po tayo. Tara na, Xiao Yor, samahan mo akong tingnan. Hindi ko pa napupuntahan ang bahay ni Xiao Wenzi. Tara. Ma, mauna na kayo sa loob. Tatawag lang ako. Ay, Wenfeng, kumusta na ang inyong relasyon ng katulong mo? Ngayon, kumusta na ang inyong relasyon ng katulong mo? Ay, wala namang pagbabago. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan noon. Hindi pagkakaunawaan? Mukhang ang anak ko ay niloko nga niya. Hindi na rin ako magsasalita. Anak, ang isang batang babae na tulad niya, na bata pa ay nagtatrabaho na bilang katulong. Siguradong para lang sa pera mo yan. Ganito na lang, ako at ang lola mo, ang napili namin para sa'yo dati, na ipapakilala sana namin, may isang anak ng mayaman na nag-aaral sa Daing. Kapag may oras ka, puntahan mo siya. Ma, huwag na po. Sage na nga. Ayusin mo na lang ang pagkikita bukas. Talaga, ay nako, ang galing. Sabi ko na nga ba, ang pamilya natin ay matagal ng negosyante. Kailangan pa rin nating humanap ng karapat-dapat na kapareha. Ay, mabuti at naintindihan mo na. Ayusin ko na para sa'yo, anak. Siguraduhin mong pupunta ka bukas, ha? Halatang halata na napangalagaan mo ng mabuti si Xiao Wenzi. Ito po ay tungkulin ko lang. Malaki po kasi ang sweldo na binibigay sa akin ni President Lee. Kaya po, Ma, ngayon ko lang nalaman na wala pala si Wenfeng sa bansa. Naku, nasayang lang ang pagpunta natin dito. Siguro abala na naman siya sa trabaho niya. Kaya mag-isa na naman si Xiao Yor sa bahay. Lola, hindi po kami ni President Lee ang iniisip ninyo. Ma, uwi na po muna tayo. May gagawin pa po ako. Sige na nga. Ang mga binili nating imported na prutas at gulay, iwan na lang natin kay Xiao Yor. Hindi naman pwedeng palaging junk food ang kinakain ng dalaga. Ito, itinapon na ni Lola sa basurahan. Tara, hahaha. Ingat po, Lola. Ingat po, Madam. Wenfeng, nandito ka na. Ang tagal kitang hinintay. Wenfeng, masarap itong makaron. Kapag ipinar sa espresso, iba ang lasa. Salamat. Pero handrip lang ang ininom kong kap. Wenfeng, sabi ni tita, nag-aral ka rin sa Daing. At sa Cambridge ka pa nag-aral. Ang galing mo, siguradong magkakasundo tayo. Oh, talaga? Anong school mo? Noble Academy. Binayaran lang para makapasok. Wenfeng, narinig ko na ang pamilya ninyong Li ay matagal nang nasa negosyo. Ang trabahong tatay ko ay halos kaparehon sa iyo. Kaya naman, ang relasyon ng ating pamilya ay tiyak na magiging maayos. Ano ang trabaho ng tatay mo? Siya? Nagbibenta siya ng mga produkto, yung second hand. Kung gayon, isa siyang mapagsamantalang scalper. Wenfeng. Huwag mo na akong tanungin ng tanungin. Pwede ba akong magtanong sa iyo? Sige, Paano mo tinitingnan? Ang prenuptial agreement? wala akong pakialam. Pagkatapos ng kasal, ang lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa aking asawa. Wenfeng, naiintindihan ko ang intention mo.
Ang sitwasyon ko ay malamang na alam mo na rin. Kahit na hindi ka kagandahan, mas mababa ang pinag-aralan mo kaysa sa akin at mas mahirap ang pamilya mo kaysa sa akin. Pero pwede kong pag-isipan na makipag-date sa iyo. Ang sitwasyon ko ay malamang na alam mo na rin. Kahit na hindi ka kagandahan, mas mababa ang pinag-aralan mo kaysa sa akin at mas mahirap ang pamilya mo kaysa sa akin. Pero pwede kong pag-isipan, makipagrelasyon sa iyo. Kahit na ordinaryo lang ang itsura mo, mababa ang pinag-aralan at mas mahirap ang pamilya mo kaysa sa akin, pwede kitang pagbigyan na maging kasintahan. Hindi ako karapat-dapat na ikumpara sa estado ng pamilya mo. Pero, hindi ko naman minamaliit ang ibang tao ng walang dahilan. At lalong hindi ko sila iniinsulto ng mayabang. Wenfeng, ang galing mo magpatawa. Gusto ko talaga ang mga lalaking may sense of humor. Gusto kong makipagrelasyon sa'yo. O baka naman, hindi mo talaga alam kung ano. Ang pag-ibig. Ayoko. Ma. Ana, kumusta ang blind date mo? Siguro nagustuhan ka niya, di ba? Nagustuhan niya ako. Pero hindi ko siya gusto. Masyadong fake. Ikaw talagang manhid ka. Hindi mo naiintindihan. Ang mga dalagang may pinag-aralan ngayon, talagang binibigyan nila ng pansin ang first impression. Kaya pala, ganito pala katakot ang mga dalagang may pinag-aralan. Hayaan mo na, hindi ko na to sasabihin sa'yo. Ngayon, yung proyekto sa Daying, matagumpay ko nang nakuha. Ano? Walang alam sa pag-ibig to, ha? Puro negosyo lang ang alam. Manligaw. Sina Xiao Wenzi at Xiao Yor. Sina Xiao Wenzi at Xiao Yor, nagmamahalan na. Hindi po. Ganyan talaga yang siya. Suplado at walang romansa. Wala siyang pag-asa sa kahit na sino. Aba, sinong may sabing wala? Yung babaeng halatang may breeding ngayon, nagkakagusto siya sa akin. Aba, talagang babaero ka. Nilalandi mo si Xiao Yor, tapos nakikipag-date ka rin sa iba. Lola, gusto ko lang pong makasigurado. Sa tunay kong nararamdaman. Ngayon, alam na alam ko na. Kung sino ang gusto ko. Sino? Huwag na huwag mong sasabihin na gusto mo si How Do You ha. Mukhang pera yang babaeng yan. Bakit naman po naging mukhang pera si Xiao Yor? How do you? Sino ba yang how do you na yan? Ha? Hindi mo alam. Yun ang tunay na pangalan ni Xiao Yor. Babaero ka talaga. How do you? Yun yung mukhang pera mong kasambahay. Sinabi na sa akin lahat ni Zimo. Hindi pa nga kayo eh. Kukunin niya na ang Bentley mo. Ibinigay ko sa kanya ang Bentley na yan. Kung kaya mong ibigay, kaya rin niyang tanggapin. Anak, huwag kang magpapaloko sa mga babae. Ma, sa tingin ko, mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpapaloko sa mga babae. Hindi ako nakuha ni Wenzimo, kaya sa'yo siya nagsumbong. Impossible. Si Zimo ay isang dalagang may pinag-aralan. Ngayon, takot na talaga ako sa mga dalagang may pinag-aralan. Tama. Ang panlasa mo, hindi pa kasing ganda ng sa matanda kong ito. Nang makita ko si Xiao Yor, alam kong mabait siyang babae. Sagya na. Hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Kailangan ko nang umalis papuntang airport. Kita-kita bukas. Binaba ko na. Ay, apo ko pa rin talaga. Atapusan na ng buwan, nasaan ang pera? Subukan mong hindi magpadala ng pera. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Naglakas loob ka pang i-block ako. Ayaw mo nang mag-aral sa universidad, di ba? Dapat magpadala ka ng 10,000 ngayon. Apa, Mama. Makikita ko pa ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Tingnan nyo kung may pera sa bag niya. Bakit wala ni isang kusing? Hindi ba sabi mo mayaman siya? Kaya nga niyang bilhin ang relo na libo-libo ang halaga. Nasaan ang pera? Ako, may pera ako. Pakawalan niyo ako. Dadalhin ko kayo sa villa para kunin. Tara, Te, huwag kayong maniwala sa kanya. Noong huli, sinabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng pera sa katapusan ng buwan. Pinakawalan ko siya, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang binibigay. Aba, ikaw na walang utang na loob. Pinakain at pinainom ka namin sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi pa nga lumalakas ang pakpak mo. Gusto mo na kaming iwanan. Cellphone. Siguradong may pera sa cellphone niya. Kapkapan niyo siya. Subukan niyo. Tulong. Tulong. babae. Mabuti na lang at pinaalis ko ang security guard dito. Tay, hawakan mo siya. Kailangan ko siyang i-video. Bakit mo siya vividyohan? Huwag kang makialam.
Ito ang gusto ni Miss Wen. Sabi niya, pagkatapos daw nito, bibigyan niya ako ng 100,000. Sa isang subdivision na milyon-milyon ang bawat square meter, may kumakain pa rin ng instant noodles. Instant nodeless? %7.7% ang sansa mong manalo. Tapos instant noodles lang ang ipapakain mo sa akin? Para. Tigil. Ang cellphone ko. Ikaw. Huwag ninyong palampasin ang kahit sino. Shirley, kailangan ba nating tumawag ng pulis? Pulis? AMM. Sila ba ang nanakit sa mukha mo? Ayos lang. Palagi ka ba nilang sinasaktan? Tumawag ng pulis at abogado. Opo. Sumakay ka muna sa kotse. Kakausapin natin ang abogado mamaya. Shirley, salamat. At sa mga nangyari dati. Patawad. Huwag ka nang magsalita pa. Tulong, tulong. Mayaman na pumapatay ng tao. Tulong. Tulong. Anong ginagawa ninyo? Inosente kami. Na-record na ni Hao Jiahao ang ebidensya ng inyong krimen. Nakuha na namin ang video. Pagdating sa korte, ito ang magiging pinakamalakas na ebidensya. Dalhin sila. Makikipag-ayos ka ba sa kanila? AMM. Mabuti. Kung gayon, dito ka na lang tumira, para hindi mo na sila makita. How do you? Alam ko. Alam kong isa kang matatag na babae. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangang maging ganoon katatag. Dahil, dumating na ang iyong lakas. Anong klaseng cheesy pick-up line yan? Xiao Yuer. Ang ganda mo kapag nakangiti ka. Dapat mas madalas kang ngumiti. Ang mga nakaraang malungkot na bagay, tapos na yon. Ang tao, dapat laging nakatingin sa unahan. Nakatingin sa unahan. Ang nasa unahan ko ay siya. Ay! Nahawakan mo ang pamilyang yon. Huwag kang sumakay sa kotse ko. Ang pamilyang yon ay mabaho at nakakadiri. Kung gayon, bababa na lang ako. Hindi ka mabaho. Ang bango mo. Boss Lee, nakaupo ka sa eroplano ng buong gabi. May gusto ka bang kainin? Boss Lee lang ang tawag mo sa akin? Ah, Nasaan si Lola? Xiao Yuer ang tawag nila sa'yo. Hindi pwede yan. Gusto ko ring tawagin kang Xiao Yuer. Siege na. Ano ba ang tawag mo sa akin? Hindi naman ako pwedeng tawagin kang Xiao Wenzi. Hala. Miss Wen. Tulong. Nakulong kami ni Hao Duoyu at ng lalaking kalaro niya. Ano? Bumalik na si Kuya Wenfeng? Hahanapin ko siya. Miss Wen. Kasama niya si Hao, Duoyu yung bruha na yan. How do you? Siya na naman. Kaya kung ipalaya kayo sa kanila. Pero kailangan ninyong tanggapin ang isang kondisyon ko. Sige, sabihin mo gagawin ko lahat. Ipagawa ko sa inyo. Nasirain ang pangarap niyang makapag-aral sa universidad.
Gusto kong mala sa kanya ang lahat ng gusto niyang makuha, wala kang makukuha. Ha ha ha. Hello, kayo po ba si MS How Do You? Ako ang Dan ng Kingby University. Nakakuha kaming ulat mula sa isang nagpakilala na mayroon kayong sakit sa nerbiyos at magulo ang inyong personal na buhay, nakatira kasama ang isang lalaki ng hindi kasal. Totoo po ba ito? Ano? Dian, pakinggan niyo po ako. Paninira lang po yan. Siniraan kita. Nakalimutan mo na ba? Noong huli sa kotse ni Kuya Wenfeng, ikaw mismo ang umamin na may sakit ka sa nerbiyos. At ito pa, ito ay sulat mismo ng mga magulang mo. Sabi nila, magulo ang personal mong buhay at hindi ka karapat-dapat mag-aral sa universidad na ito. Sinusubukan mo akong sirain. Dahil lang kay Li Wenfeng. Sige, kung gusto mo siya, ibibigay ko sa'yo. Pwede ko siyang ipaubaya sa'yo. Kailangan ko pa bang ipaubaya mo? Kung ganoon, pwede mo rin akong bilhin para umalis ako. Basta sapat ang ibibigay mong pera, alis ako ng malayo. Ikaw. Sage, kung gayon, bibigyan kita ng 10 milyong yuan. Paano kung iwanan mo si Li Wenfeng? Seeds, bank transfer otse. Sa tingin mo, 1 milyong lang ang halaga ko? Kuya Wenfeng, narinig mo lahat yan? Ang babaeng yan, ibebenta ka sa 1 milyong lang. Pera mo lang ang habol niya. President Lee. Pera ang habol? Tamang-tama. Marami akong pera. Ibuhos mo pabalik. Ibuhos mo pabalik. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kuya Wenfeng, ako ang fiancé mo. Kung hahayaan mo siyang buhusan ako, sasabihin ko sa tatay ko. Sasabihin ko kay Madam Lee. Huwag mong kalimutan. Ang posisyon ng fiancé ng pamilya Lee ay ipinangako ng tatay ko sa tunay na anak ng pamilya Wen. Ano? Dahil suot mo ang damit ng iba, naging sayo na? Kahit ano pa, ano ngayon? Magiging MRS rin ako sa huli. Nanaginip ka. Subukan mong gumawa ulit ng gulo sa eskwelahan. Tingnan natin. Kuya Wenfeng, Xiao Yuer. Ginagawa mo akong driver, ha? Hindi naman ah. Kung gayon, umupo ka sa harap. Hindi ba may germophobia ka? President Lee. Ano ang tawag mo sa akin? Li Wenfeng. Mabuti kang tao. Salamat. President Lee, saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita para bumili ng damit. Mamaya, babalik tayo sa lumang mansyon. Samahan mo akong harapin ang lola. Ay, sige po. Kunin mo ito at palitan. Sampu. 150,000. President Lee, baka huwag na lang. Hindi mo naman kailangang bayaran. Nasira at nabasa ang paloob na damit. Palitan mo na lang. Mababasa ang nagkakahalaga ng 150,000, di ba? Tapos na ba? Ay, President Lee. Nabasa ang paloob na damit ko. Oh. Anong sukat mo? Oh. Anong sukat mo? 36. Sige, alam ko na. Naiintindihan ko. Anong ibig sabihin niyan? Hello, sir. Bumibili po ba kayo ng underwear para sa girlfriend nyo? Anong style po ang gusto nyo?
Tingnan niyo po ito. Gusto mo ba? Balutin mo yan. Sarge po. Ma'am, ang asawa niyo po. Inabibigay po sa inyo ang underwear. Salamat. Hindi ko siya asawa. Ay, hindi pa po pala kayo kasal. Ang responsible naman ng boyfriend niyo. Ngayon, maraming mag-asawa, kahit kasal na, hindi pa rin tinutulungan ng lalaki ang babae sa pagbili ng personal na gamit. Ang swerte niyo naman po. Hindi. Siya ang... Ang boyfriend mo ay naghihintay pa rin sa labas. Hindi na kita guguluhin sa pagpapalit ng damit. Anong tinitingnan mo? Ang laki nga talaga. Ano? Oh. Wala. Tara na. Bastardo. Lola, hindi mo alam. Kuya Wenfeng, binuhusan niya akong sa... Hindi ko talaga inakala, pagkalipas ng maraming taon, ang kapatid ko ay parang naong bata pa rin, walang utang na loob. Buti na lang si tatay hindi ibinigay ang lahat ng ari-arian sa kanya. Ang buong kwento. Kapag bumalik si Wenfeng, hayaan siyang magkwento. Wala kang kinalaman dito. Umakyat ka na muna. Opo, Lola. Ipakikilala kita. Ito si Lola, nakita mo na siya. At ito naman, si Tito Wen. Magandang araw po, Lola. Magandang araw po, Ito Wen. Ang batang ito, bakit parang pamilyar ang mukha? Xiao Yor, nandito ka na pala. Halika, umupo ka rito sa tabi ni Lola. Ang katulong na ito, kailan pa naging ganito kalapit kay Lola Lee? Anak, halika rito, ingnan kita. Tay, ang babaeng ito, binuli ang anak mo. Hindi mo ba siya sasawayin? Wenfeng, dinala mo ang batang ito rito. Para ba siya magsorry kay Zimo? Kung may magsosorry, dapat si Wen Zimo ang magsorry. Siya ang unang nagbuhos ng tubig. Lola, tingnan niyo po siya. Sige na. Dahil pareho kayong may kasalanan, huwag na nating pag-usapan. Tatay, Kung ito ay paglalaro lang ng mga bata, kung gayon, tapos na ang usapan. Xiao Wenzi, bumalik na ang kuya mo. Nasa itaas siya. Puntahan mo siya. Ang anak sa labas na yon, may mukha pa siyang umuwi? Bilisan mo. Huwag kang mag-alala. Si Xiao Yor, siya ang nagligtas sa akin. Hindi ko naman siya kakainin, di ba? Kapatid, Nandito ka na. Alam mo ba kung ano ito? bakit nasa iyo yan? Ano yang suot mo sa lig mo? Ang jade pendant na ito ay ibinigay sa akin ng aking ama. Sabi niya, ito raw ay mula sa mga ninuno na ipinasapasa. Para lang daw ito sa mga tagapagmana ng pamilya. Ako ang panganay na anak. Kaya dapat sa akin ang lahat ng ari-arian. Kuya, huwag mong kalimutan. Isa ka lang bastardo. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang basurang jade pendant na yan? Ika. Alam ng lahat ng Lee family na ang makakita ng jade pendant ay parang nakita ang mga ninuno. Ilang taon lang akong nasa ibang bansa. Kung hindi, ano ka ba sa tingin mo? Talaga? Ika. Ulitin mo pa. Hindi nga ito buong jade pendant. Pero bakit ang kabilang kalahati ay nasa kay Xiao Yue? Ibalik mo sa akin. Ibigay mo. Hindi ba't isa lang yan basurang bato? Walang galang. Kuya, sa tingin mo ba sa isang basurang bato lang na yan, hindi mo maagaw ang Lee Corporation ko?
Zimo, ano ang narinig mo? Kuya Kongkong, talaga bang kaya mong manahin ang Lee Corporation? Siyempre. Basta handa kang tulungan ako. At pakakasalan kita para matupad ang pangarap mong magpakasal sa tagapagmana ng Lee Corporation at Maijing Emaras Lee. Buisit ka. Ikaw naman kasi. Hinayaan mong buhusan ng tubig si Zimo ng isang estranghero. Para mo na ring sinampal ang mukha ko. Hindi siya estranghero. Pero, Uncle Wen, tungkol sa bagay na ito, talagang hindi ko napag-isipan ng mabuti. Ayos lang. Ayos lang, basta alam mong magbago. Ganito na lang. Hindi ba ilalabas na bukas ang bagong energy vehicle ng Lee Corporation? Basta bigyan mo ako ng listahan ng mga sangka. Ang bagong energy vehicle, patawarin na kita. Patawarin na kita. Kaya pala, ito pala ang pakay mo. Bakit kayong gawin, isa-isa, gustong-gusto niyo akong lokohin? Uncle Wen, huwag mo akong sisihin sa ginawa kong ito na masyadong matindi. Anong ibig mong sabihin? Ang mga taga-inspeksyon ay pumunta sa workshop. Ayos lang. Wala naman tayong ginawang masama. Hindi tayo takot sa investigasyon. Ano? Sabi mo, ang pangunahing hilaw na materyales ay napalitan. Sino ang gumawa nito? Lola. Ayos lang. Gusto lang tayong lokohin ng Wen family. Pero nalaman ko agad. Ginawa ko lang sa kanila ang ginawa nila sa atin. Li Wenfeng, ano ang ginawa mo sa Wen family? Dapat kayong tanungin kung ano ang ginawa ninyo sa Lee Corporation. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang makasal sa Li family. Bakit kailangan mo akong sirain ng tuluyan? Dahil ikaw ang panganay na anak ng Wen family. Ano man ang gawin mo, may magtatanggol sa iyo. Hindi siya, pero ako ang magtatanggol sa kanya. Hello? Kuya Kongkong, hindi natin kayang talunin si Li Wenfeng. Hindi siya nahuhulog sa bitag. Ako, Ako pa ang naging dahilan para imbestigahan si Papa. Huwag kang masyadong makonsensya. Tutal, si Tito Wen ay hindi mo naman tunay na ama. Sage na. Manalik ka sa akin. Mabawi ko ang Lee Corporation. Kuya Kongkong, talaga bang mababawi mo ang mana ng Lee Corporation? Naman. Nakalimutan mo na ba? Ang bagong energy car na binuo ng Lee Corporation ay nakasangkutan na ng kaso ng pagkamatay. Wang Hong, kung hindi mo man iniisip ang sarili mo, dapat isipin mo ang anak mong may malubhang sakit. Ang card na ito ay may 1 milyong piso. Sapat na ito para sa operasyon at bayarin sa ospital ng anak mo. Ikaw, Ano ang gusto mong gawin ko? Maghahanda akong isang bagong energy car na naghihintay sa iyo sa labas ng ospital. Kailangan mo lang masagasaan at mamatay. Muli, salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa Lee Corporation. Lubos akong naniniwala na sa malapit na hinaharap, dahil sa pagdating ng mga bagong energy vehicle, magbibigay ito sa buhay ng bawat isa ng isang ganap na kakaibang karanasan. teka, Sino yan? kapatid. Ikaw, mayroon ka lang 30% ng shares sa Lee Corporation. Pero ako, mayroon akong 35%. Sabi mo, sa Lee Corporation, sa ganitong kapanapanabik na sandali. Bakit hindi mo ako inimbitahan? Ano? Siya ang major shareholder. Totoo ba yan? Sino ang taong yan? Ang hawak niyang shares ay mas marami pa kay Li Wenfeng. Paano nangyari na sa mga taong ito? Hindi natin siya narinig. Tingnan mo. Suot niya sa lig niya ang J-dependent ng tagapagmana ng pamilya Li. Siya ba talaga ang tunay na tagapagmana? President Li,
Siya ba talaga ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lee? Bakit hindi mo siya inimbitahan? Seg. Sasagutin ko ang tanong mo. Bakit siya hindi inimbitahan? Dahil ang bagong energy vehicle ay may malaking safety hazard. At saka, may namatay na rin dito. Ano? Ano siya namatay? Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ba ito ang J-dependent na iniwan ng mga magulang ko sa akin? Paano ito magkakaugnay sa pamilya Lee? Ang tinatawagan mong subscriber ay pansamantalang hindi matawagan. Ang tinatawagan mong subscriber ay pansamantalang hindi matawagan. Ginoong Lee, bago pa malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Ginoong Wang Hong, sumama muna kayo sa amin. Salamat. Hindi. Maghahanda akong bagong sasakyan. Sa labas ng ospital para sa'yo. Kailangan mo lang masagasaan at mamatay. Sid, Pumapayag ako. Hello, Assistant Gao. Anong nangyari sa press conference kanina? Kumusta na si President Lee? Binibining How. Si President Lee ay dinala na siya pabalik sa lumang bahay ng Mandang Ginang Lee at ng Ginang. Maaring hindi maganda ang sitwasyon. Samahan kita para tingnan. Sige, papunta na ako. Lee Wenfeng, sa wakas sinagot mo ang tawag ko. Kumusta ka na ngayon? Ayos lang siya. Nakahiga siya sa kama ko. Impossible. Bahala ka kung maniniwala ka. Hoy, Kuya Wenfeng, sa wakas nasa kamay na kita. Ngayon, para kang asong nawawala. Ako lang ang makakatulong sa'yo para makuha ang huling 10% shares. At mabawi ang posisyon mo bilang tagapagmana. Magmakaawa ka sa akin at iiwan ko ang kuya mo para tulungan ka. Ano sa tingin mo? may tao ba diyan? May tao ba sa bahay? Buksan ang pinto. May tao ba? Bilisan nyo, buksan ang pinto. May tao ba? Ate, nandyan ba si President Lee? Gusto ko siyang makita. Ayaw kanyang makita. Nag-alala talaga ako sa kanya. Kung papayagan mo lang akong makita lang siya, alis agad ako. Nasa sarili niyang bahay. Anong masamang mangyayari? Kasama niya si Miss Wen. Hawak pa ni Miss Wen ang cellphone niya. Bilang ina niya, alam mo naman, si President Lee, hindi niya hinahayaan ang iba na hawakan ang cellphone niya. Nag-alala talaga ako sa kanya. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang Lee Corporation ay nasa krisis ngayon. Nakasulat sa testamento ng kanyang ama na kapag ikinasal lang siya, ay saka lang niya mamamana ang Lee Corporation. Ang huling 10% ng shares. Ano? Kaya, Siya at si Miss Wen. Lee Wenfeng. Binigyan ako ni Wenzimo ng gamot. Hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya.
Xiao Yuer. Dalhin mo ako palayo. Pwede ba? Siege. Tara. Sandali lang. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kung alisin mo siya ngayon, nang wala ang huling 10% ng shares, mawawala sa kanya ang posisyon bilang tagapagmana. Tita, nirerespeto ko ang kanyang desisyon. May sariling pagmamalaki si President Lee. Naniniwala ako na kung darating ang araw na gusto niyang bawiin ang Lee Corporation, may mas marangal na paraan. Anak, ara sa ikabubuti mo lang to. Kaya ba? Nagkamali ba talaga ako? Li Wenfeng, anong nangyari sa kamay mo? Wala. Anong wala? Duguan yan. Binigyan ako ni Wenzimo na matapang na gamot. Kung hindi ko yan ginawa, hindi ako makakaalis. Li Wenfeng, bakit mo ginawa yan? Dahil gusto kong manatiling malinis para sa'yo. Tara na. May gamot dito para sa sugat. Xiao Yuer. Huwag kang umalis. Hindi ako alis. Gagamutin ko ang sugat mo. Hindi ko kailangan. Makinig ka. Kailangan mong lagyan ng benda ang kamay mo. Ang init ko. Bitawan mo muna ang kamay ko. Ibigay mo sa akin yan. Li Wenfeng, Huwag mong itapon. bakit? Dahil kasi kung hindi na masakit, pag nakita kita, baka hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Di huwag mong pigilan. Ano? Li Wenfeng, dapat pangako mo sa akin na lagi mo akong pakikitunguhan ng mabuti. Gagawin ko. Maaga pa. Saan ka pupunta? Magpapatawag ulit ako ng press conference. Oras na para ilabas ang buong katotohanan. Pero, kung hindi ka magpapakasal, paano yung 10% shares? Xiao Yuer, nagtitiwala ka ba sa akin? Kahit nawala sa akin yung 10% na yun, sigurado akong mananalo pa rin ako. Nagtitiwala ako sa'yo. Nga pala, hindi ko alam kung anong koneksyon ng J-Dependent na bigay sa akin ng punay kong mga magulang sa pagiging tagapagmana ng pamilya Lee. Pero, sa'yo na muna ito. Sana makatulong ito sa'yo. Sage. Kapag ako na ang namamahala sa Lee Corporation, sisiguraduhin kong susuriin ang bawat proseso. Hindi ko nahahayaang maulit ang trahedya. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. President Lee, tungkol po sa issue ng new energy vehicle, may nasawi. Bakit nandito ka pa? Bakit ang mayayaman, kapag pumatay, hindi na kailangang manago? Sino bang nagsabi na kapag mayaman, hindi na dapat managot sa pagpatay?
Maghahanda akong isang sasakyan. Maghihintay sa'yo sa tapat ng ospital. Ang kailangan mo lang gawin ay magpabangga para mamatay. Hindi to totoo. Yan, edited lang yan. Li Wenfeng, bakit mo ginawa ito? Noong sinuhulan ninyo si Wang Hong, siniraan ang Lee Corporation at pinagkasahan ako. Gusto rin sana kitang tanungin, bakit mo ginawa yon? Impossible. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Huwag ninyo akong hawakan. Huwag kayong lalapit. Kilala niyo ba kung sino ang daddy ko? Huwag mo akong hawakan. Daddy, iligtas mo ako. Zimo. Asok na. Mag-isip ka na lang na mabuti. Inalaki ka ng pamilya Wen, hindi para ikaw ay gamitin ang pangalan ng pamilya Wen para gumawa ng masama sa labas. Hindi. Apa, hindi mo na ba ako papansinin? Hindi mo na ba papansinin ang nag-iisa mong anak? Gusto mo ba akong makulong? Ayoko. Nahanap ko na ang aking tunay na anak. Impossible. Hindi to totoo. Hindi ako naniniwala. Ito. Apa, bitawan mo ako. Hindi to totoo. Hindi totoo. At saka, Eking Kuya Kongkong, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Ganap mong sinunod ang aking script. Salamat. Walang hiya. Gago. Sinasabi ko sa iyo. Kahit wala na ako pa rin ang lehitimo, tagapagmana ng Lee Corporation. Talaga ba? Impossible. Hindi totoo. Impossible. Ang magandang buhay na ninakaw. Hindi kailanman magtatagal. Ang katotohanan yan sana sa susunod na buhay ninyo ma-realize ninyo. Impossible. Impossible. Congratulations po, Boss Lee, sa pagbabalik sa Lee Corporation. Idodoble ko ang bonus ninyo. Salamat po, Boss Lee. Nga pala, yung pinapagawa ninyo sa akin na investigahan, yung J-Dependent, may resulta na po. Ang tunay na magulang ni Miss Hao ay ang Wen family. Yung J-Dependent na yan ay hinati na dati ng dating Boss Lee nagkalahati. Ang kalahati ay ibinigay sa anak ng Wen family. Ang isa pang kalahati ay dapat ay para sa inyo, pero ay nakuha ni Lee Kong sa panloloko. Habang nag-iimbestiga ako, napansin ko na may iba ring nag-iimbestiga sa pinagmulan ni Miss Hao. Ang mga dokumentong ito ay nahanap ni Chairman Wen. Noong nabubuhay pa ang aking ama, pinagkasundo na niya ako sa anak ng pamilya Wen. Hindi ko akalain. Sa dami ng pinagdaanan, magkasama pa rin tayo sa huli. Nga, parang panaginip, Sir Lee. Nga pala, Sir Lee, paano ang pamilya Hao? Ipadala sila sa kulungan para sa libreng pagkain. Hulaan mo kung sino ako. Eking Oyaw Yuer. Aking munting kasintahan. Sa wakas ay natagpuan na kita. Ano? Sa totoo lang, nang makita ko ang J-Dependent mo, nagkaroon na ako ng hinala. Nalaman ko na noon, hindi ka inabandona, kundi ipinagbili sa pamilya Hao. Kaya, ang tunay mong pagkatao ay ang anak ng pamilya Wen. Ikaw ang aking munting kasintahan, aking fiancé. Pumapayag ka ba?
Tumingin ka sa akin. Sige, isa pa tayong picture, ha? 3, 2, 1. Fiance. Happy graduation. Salamat, fiance ko. Ang saya ko. Ito, ang lahat ng shares ng Lee Corporation na hawak ko. Ito ang graduation gift ko sa'yo. Para sa'yo. Binigay mo sa akin ang shares ng Lee Corporation. Paano ka naman? Pakasalan mo ako. Para makuha ko ang huling 10% ng shares ng Lee Corporation. Pagkatapos, ako na ang magiging sekretarya mo. Maghahanda ng sa at tubig para sa'yo. Masahe sa balikat at likod. Okay ba? Wow! Wenfeng, Pakasalan mo ako. Pwede ba? gusto ko. Kiss. Ang bigat mo. Ang bigat mo rin. Hindi ako mabigat. Ang buong buhay ko ay nasa'yo. Paano hindi magiging mabigat?